bulok na strategy. So, yung tanong mo kung sino nasa likod nito, alam na alam ko kung sino nasa likod nito. Kasi tahasan ko pong inaakusahan ang First Lady na si Liza Marcos, ang tawag ko nga dyan, ahas. Dahil Agosto pa lang po of 2022 ay ako ay nagsasalita na tungkol sa maraming ahas, may babaeng ahas sa Malacanang. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito at lalo na yung paggigipit sa inyo, sa SMNI. November 18 po, hindi pa kayo, okay pa kayo eh, yung channel nyo, your guys are just reporting kung ano ang good, even good things about the government, nagre-report kayo. Pero ako November 18 pa lang of 2023, doon sa panggigipit kay Pastor at sa SMNI at sa mga vloggers, sinabi ko na po ito, hindi dahil nang manghuhula ako, kundi mayroon po tayong mga concerned citizens, mga concerned government workers na naririnig nila mismo sa mga conversation, sa mga sulok-sulok ng Malacanang. Kaya nga ang sabi sa akin, Miss Maharlika, kailangan ipaalam mo sa taong bayan na ito yung susunod na gigipitin. Number 1, si Pastor Quiboloy at ang SMNI. The reason why, dahil nga si Pastor at ang SMNI ay nagbibigay ng avenue or platform kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, hindi naman lingid sa kaalaman na napakalaking itinulong ni Pastor Quiboloy not only sa mga Dutertes, sa mga Marcos, di ba? But again, at friends talaga sila. So ito yung nakarating sa akin na ang term nilang ginagamit ay ng aking puting ahas, no? Pipilaya nila si Inday at si Pangulong Duterte at idadamay po kayo sa SMNI. At kakasuhan. True enough, ano nangyayari sa inyo ngayon? Si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine na contempt, di po ba, nakulong ng walang due process. Kumbaga panggigipit lahat. So, ang punot dulo nito, walang iba kundi si Liza Marcos at ang kanyang asawa, ang presidente. Actually, ang tawag ko dyan is under the saya. 'Di ba? By what do you call it? First gentleman. Kasi hindi siya ang nagdedesisyon. Hindi alam na alam ko po 'yan. Kasi ako ay naging kaibigan nila at naging supporter po nila ako. Since 2015, nung ako ay nag-vlog hanggang 2022, meron po kaming constant communication yan. Yang si Liza, nagme-message sa akin. Yang ahas na yan, nagme-message sa akin, tumatawag sa akin. Every time na kailangan nila ako. Nung panahon pa, nung kanilang electoral protest. Diba? Then, nung nanalo na siya, we're still okay. Hanggang sa dumating ang Agosto of 2022, 2022, nung nakita ko yung mga hindi magandang ginagawa. Wala pa masyado nun eh. Pakonti-konti pa lang yung kanilang mga ginagawang pangit. But again, kinall out ko mismo si Liza Marcos. Tinext ko, actually I tried, tinext ko lang siya para isabihin sa kanya yung frustration ko bilang isang supporter nila. I am a very straightforward person. Minessage ko si Liza na sabi ko, anong nangyayari? Bakit ganito yung governance ninyo? Sinuportahan ko kayo para ibangon ang ating bayan, ang ating bansa. Bakit ganito? Pero hindi na po siya sumagot doon. So I know, kaya hinahamon ko po yan, yung si Liza Marcos na yan, na gawin niya ang lahat ng panggigipit niya sa akin, which is ginagawa niya ngayon. Sabi ko nga, kasuhan mo ako kung mali ang sinasabi ko. Dahil marami pa akong hawak na ebidensya. Pag dumating yung time, nagipitin niya ako na siya mismo. So lahat ng panggigipit na nangyayari po sa SMNI, kay Pastor Quiboloy, sa akin at sa iba pa, ito po ang punot dulo, itong umaacting na presidente na si Liza Marcos na hindi naman hinalal ng taong bayan.